Welcome back sa Book Gaming Channel. So guys, nakita nyo naman, nasa bull market tayo, yung presyo ng Bitcoin, tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo. Pero ito, yung isa sa inaasahan natin, yung Ethereum o yung ETH na cryptocurrency, yes, napakabilis ng pagtaas. Right now, nasa 4.3 thousand US dollar na siya. Ayun kasi ang nagiging indicator na papasok na ang pagtaas ng mga altcoin at meme coin. Okay, so ibig sabihin, Book Gaming, ano ba yung mga meme coin, altcoin na pwede natin bigyan ng advantage para habang mura pa, makapasok din kami. Don't worry guys, if this content, I got you covered. Huwag mo na patagalin yung Book Gaming. So pag-usapan natin to guys, newly discovered natin itong si Peepnode. Bakit Peepnode ang gusto mo ngayon, Book Gaming? Right now kasi, si Peepnode, yung Peepnode na cryptocurrency, naka-pre-sale to. Okay, so ibig sabihin, mas mura natin mabibili yung token na to at this very moment. Pero ito pa, okay, bukod sa pagiging meme coin nitong Peepnode, yes, meron din tong node functionality. So, ibig sabihin, makakapag-node farming tayo gamit ang cryptocurrency na to. So, iisa-isayin natin. To begin with, bago kayo magsimula dito kay Peepnode, so make sure yung mga links dyan, nalagay ko nila sa description para legit na website yung makuha nyo. Kasi lately, okay, meron tayong mga phishing site na yun nga, no? Fake na website pala yung ginagamit nila. So make sure na click nyo na lang na dyan sa description and I will make sure na yun yung legit na website para kay Peepnode. Okay, so going back, si Peepnode at this very moment guys, naka-presale siya. So ibig sabihin yung token na to, mura natin mabibili. So, pero ang tanong siguro, Book Gaming, ang safe ba tong token na to? Kasi gusto ko yung mga cryptocurrency naka-verify kasi gusto kong bumili niyan. Ayoko din naman malugay yung pera ko. Guys, ito papakita ko sa inyo. Ngayon guys, si Peepnode dito sa Coin Consult, okay, makikita natin wala siyang issue. Zero issue yung kanilang mismo ang cryptocurrency, yung kanilang token, naka-verified sila. Okay, so make sure na double check yung lagi dito sa Coin Consult kasi ayun din mismo yung ginagawa ko. So, good thing, zero issue itong token na to. Okay, ganun lang naman yung ginagawa ko. Ibig sabihin, mas okay pag walang problema yung cryptocurrency. So, naman na-mention ko kanina, yung pre-sale niya may limited time yan, depende kung kailan yung pinapanood. Pero, much probably, although nakalagay dyan 2 days, commonly ang pre-sale nagayon dyan after 12 days. So after 2 days na yan, magkakaroon pa ng extension ng 10 days yan, and then magkakaroon ng extension ng 5 days, and then we will just wait for the TGE. So in my end, ang kinonect ko yung aking MetaMask wallet. So connected na yung MetaMask wallet ko. So ibig sabihin, ato muna pala, no? So makikita natin yung mismong concept pag bili mo ng meme na token ni Peep, okay, yung node token. And then, syempre, mag-upgrade tayo ng facility. Don't worry about the upgrading. Yung upgrading lang naman ng facility na yan is kung gano'ng kadami yung binibili mong token. So, ibig sabihin, mas malaki yung cryptocurrency mo, mas mataas yung node power mo. Okay? Or yung node activities mo. O, ba't bumalik yung mukha ko? So, yan. So, anyway, yung token na yan, magkakaroon siya ng value in pag nag-TGE na. No? So, papakita ko sa inyo, for example, bumili na tayo. Or, how to buy muna. Yung step-by-step guide lang muna. No? So, again, para makabili ng token, makasali sa pre-sale, connect nyo lang yung MetaMask wallet nyo. And then, syempre, kung ano yung gagamitin natin, either Ethereum, ito pakita ko lang sa inyo, Ethereum or BNB. Okay, sa BNB, alam ko pwedeng gamitin yung USDT, no? So, pwede nyo gamitin yung USDT nyo. I highly encourage, no? Kung bibili kayo dito, i-BNB nyo na lang, and then, i-USDT nyo na lang para mas madali nyo ma-monitor yung prices, no? Then, step 3, how much yung gusto nyo Peepnode, kung ilan, kung magkano. Ganun lang, napaka-busy. Step 4 naman, kung gagamit kayo ng mga credit or debit card, pwede rin naman. Pero yun nga, personally, wala kasi akong experience, no, using debit or credit card sa pagbili ng cryptocurrency. Ang ginagamit ko lang straightforward, hot wallet lang, kadalasan MetaMask or Uniswap na wallet yung ginagamit kong pambili. Okay, so napaka-busy lang. And then, for example, meron na kayong token, meron na kayong Peepnode. Okay, so makikita natin yan dito sa staking. Itong staking na to, parang ito na, yung pinaka-node functionality para dito kay Peepnode. So, again, kasi, for me, ang nakikita ko dito kay Peepnode, para sa akin, no, kagandahan, yung mga diamond hand na tinatawag natin, yung tipong nag-hold lang ng cryptocurrency pag binili, hindi nila pinapakawalan hanggat wala pa yung mga token na yung sa malalaking exchange, advantage para sa kanila to. So, ibig sabihin kasi, pinold mo na yung token, for example, bumili ako ng 1,000 pirasong token, okay, hold ko lang yon, nabili ko lang siya for example ng
500 pesos lang. Okay, binili ko siya ng 500 pesos. And then in the long run, pag lumatabas na yung presyo ng token ko, sabihin na natin yung 500 ko maging 3,000 pesos. Okay? So kumita na ako. Nagdaya muna na ako. Pwedeng 4 months, pwedeng 5 months kung hinintay para yung 500 maging 3,000 pesos. So ayun yung mga technique ng mga diamondan. Pero dito si Pipnode, dahil node to, so ibig sabihin, bumili ako ng 500 pesos, 1,000 na token, and node siya. Nagpa-farm siya. So ibig sabihin, in the long run, bukod sa tataas yung presyo ng token ko na yan, madadagdagan. Okay, madadagdagan pa yung token na binili ko. Kasi nag-node siya, nagpa-farm siya. Okay, may utility yung ginagawa ko. Okay, so ibig sabihin, inold ko na yung token, okay, yung 1,000 token ko nadagdagan pa. So ibig sabihin, yung value niyan, pag tumaas, instead na 3,000 yung kikitain ko, pwede ako kumita ng 6,000 to 7 or even 10,000 pesos. Guys, yung pinag-uusapan kong value na pagtaas dito, that's around 50x lang. Okay, hindi ako nagsasabi ng 100x, no? 50x lang. Okay, mag 50% lang, okay na yung itataas ko. Just imagine, yung 500 ko, kahit ma-reach ko nga lang ng 5,000, paldo na ako doon. I'm just talking about small amount lang. Pero syempre, in reality, hindi naman 500 pesos lang yung bibiling ko. Kasi nga, based on my experience ko, dyan din talaga ako nag-earn sa mga bagong meme token. And na-mention ko nga kanina, nung chinek natin si CoinGecko, nabanggit ko sa inyo kanina, na si cryptocurrency right now, yes, nagtataasan yung presyo niya. Guys, yung Ethereum, just look at this. Look at this. 265,000 pesos na. So pag may isang Ethereum ka na, malaki-laki na yung mabibili mo. Marami-rami na yung mabibili mo at this very moment. So big advantage talaga yan. Okay, so by the way guys, itong si Pipnode nga pala, may white paper din yan. Pero in this content, hindi na natin iisa-isayin yan. Please pabasa na lang, no? Especially kung interested kayo dito sa Pipnode. No? So nandiyan na yung full details about this cryptocurrency. So I highly suggest na basahin nyo yan pag may time kayo. And then for the tokenomics itself, for this Pipnode, wala naman tayo nakitang groundbreaking, pero kung papansinin natin, no, sa economic and treasury, nagra-run sila ng 35%. So ibig sabihin yung pre-sale kasama yan sa economics nila, diyan nakapondo halos lahat ng pera dito sa Pipnode. That's a good thing for me. And then dapat yun talaga. And then kung may mga questions or katanungan pa rin, please paklik na lang din yan. And then for more information, meron din silang frequently asked question. Pwede nyong i-double, triple check din dito. Okay, ito nga pala yung current price guys. Nandito lang yung current price niya. Okay, no? So hindi ganun kamahal pa yung presyo para kay Pipnode. So basically, kayang-kaya pa yung rate, no? So, yan. So, again, na-mention ko, binaba ko pala. Ito. So, again, na-mention ko kanina, guys, pag bibili kayo ng cryptocurrency, for example, si Pipnode, interested kayo dyan, napakababa pa ng price. Ako mismo dito siguro sa Book Gaming, around 2,000 pesos lang, okay na ako dyan, i-hold ko lang diamond yan. And then, haya ako ng farm yung token. Kasi node naman yan, wala tayong magiging problema, no? And at the same time, integrated siya. Kasi merong mga ibang bilihan ng mga node, no? Sa bukod sa bumili ka na ng cryptocurrency, kailangan mo pang bumili ng node. So dalawa yung kailangan mong bilhin para ma-utilize mo or ma-maximize mo rather yung function ng mga nodes na yan. Unlike dito kay Pipnode, cryptocurrency mo lang and then wala ka nang po problemahin sa node. So magiging embodiment na yan ng node farming niya. Okay, so kanina may upgrading pa silang nakalagay. Just to cut it short, yung mga upgrading lang din naman na yun. Yun lang din naman yung gagamitin ng Pipnode o yung token mo pag mas mataas yung binili mo, yun yung gagamitin para ma-upgrade yung mismong account mo. As mentioned kanina, mas malaki yung inuhold mong token, mas madami kang mapaparm as a node. And then syempre nakita din naman natin, no, yung mga naging history ni Pip token, isa sa mga legendary meme token na right now, okay, so may mga taong bumili dyan, no, ng around 2,000, 3,000 or even 5,000 nung pagkalabas pa lang nung cryptocurrency na yan, kumbaga bagong-bago pa lang, yun lang yung punan nila 3, 4, 5,000 kasi bago lang, nag-try lang sila. And guess what? Okay, sabihin na lang natin yung naka 5,000 na pinuhunan, after 3 or 4 months, umabot yan ng 150,000 pesos. Just imagine 5,000 naging 150,000 pesos. And expand, sabihin na natin 4 months na, pero alam mo nga, mga 3.5 months lang yan. Expand na 4 months, yun na po yung kinita nila. Just imagine guys, yung mga bumili ng Pip token before,
na namuna ng 10,000, 15,000, 20,000, or even 30,000. Yung mga sinatawag natin ng mga risk taker, kung magkano yung kinita nila. Okay? Similar path na tinitingnan natin kay Pipnode, pero syempre si Pipnode, hindi naman yan si Piptoke. Magkaiba yan. May node punctuality to, may iba't ibang activities to, bago lang sa market, at nasa lower price pa tayo. So, siguro yun yung isa sa mga i-consider natin pag bibili tayo ng cryptocurrency. And by the way, again, Buhok Gaming, Adrian Pogi. Okay, I'm not a financial advisor. Pinapakita ko sa inyong content. This is for entertainment and educational purposes only. Please make sure to do your own research kasi in the end of the day, kayo pa rin yung mag-decide kung gusto nyo ba yung mga ganitong activity or hindi. So, double, triple check always. And always remember, Buhok Gaming loves you. I'll see you again in my next video. Salamat.